Muli po ay isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Dahil alam ko po na sa buong maghapong ito ay naranasan po natin ang great provision ng ating Panginoon. Pakitype nyo nga po, tunay kang dakila aming Panginoon. Pakitype nyo po, tunay kang dakila aming Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kapag natapos po ang buong maghapon na wala po tayo na-encounter na problema, ay grabe. Alam po natin na nasa ating tabi lang po ang ating Panginoon. Ano po? So, salamat po sa mga nag-type ng dakila ang ating Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Tayo po muna mag-pray. Maraming salamat aming Ama sa gabing ito, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbibigay sa aming muli ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong mga salita, magbasa ng iyong mga salita, at kami magkakapatid, Lord, na magkakasama sa gabing ito. Hayaan mo lang, Lord, na patuloy kami na matagpuan mo na nagkatapat sa itong ibigay ng kaluguran sa puso mo. Patuloy mo kami bigisin, Lord, ng isang pananampalataya, ng isang pag-ibig, Panginoon. At hayaan mo lang, Lord, sa mga salitang mahayag sa gabing ito, O God. Patuloy kaming matuto. Patuloy po namin, Lord, na maranasan ang iyong pag-ibig, ang kapangyarihan mo, at patuloy kami, Lord, na mapalapit sa puso mo. Pagpalain mo, Lord, ang mga salitang mahayag sa gabing ito. Ganon din, Lord, sa mga anak ko na makikinig, Panginoon. Pagpalain mo rin silang lahat, O Diyos. At higit sa lahat, Lord, sa mga magsasagawa ng mga salita mo, Panginoon, lalo mo po silang pagpalain, aking Ama. Salamat, Lord, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amin pandalangin ng mga bagay na ito. Amen. So, ang ating pag-uusapan naman sa gabing ito ay mula sa Revelation chapter 8, 7 to 13, hanggang Revelation chapter 9, verses 1 to 12. Ang haba naman, pero hindi po, mabilis lang po ito. Ano po? So, simulan na po natin. Handa na po ba kayo? Pakitype po ng handa na ako if you are ready to begin. Handa na ako. Salamat po sa mga nag-type. Tayo po magsimula na. Revelation chapter 8 verse 7. Sabi po dito, hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at ang sariwang damo. Alam niyo ba na nangyari po sa bansang Ehipto? Ito po ay makikita na sa Exodus 9:23 to 25. Sabi po doon, itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Now, sa Pahayag chapter 8 verse 7 po, apoy naman po ang nagbigay ng damage sa 1/3 ng mga puno at ito po ay nasunog. Hindi lang po puno nasunog, kundi pati mga sariwang damo. Bakit po ito ginawa ng Diyos? Para po ang tao ay magutom. Ano po? So, tandaan po natin ang ating pong pinag-aaralan na mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ano po yung pagbibigay ng Panginoon ng kaparusahan, pagbabagsak ng Panginoon ng kanyang puot sa mga tao na sumuway sa Kanya, na hindi nagmahal sa Kanya at di sumunod sa Kanya. Okay? So, sabi ko po last Wednesday, hopefully ang church po sa panahong ito ay nasa langit na, ano po, kasama na po ng Panginoon. Revelation chapter 8 verse 8, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Nang hipa ng ikadalawang anghel ang kanyang trompeta, bumagsak daw po sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Ano po nangyari? Naging dugo ang 1/3 ng tubig sa dagat. Ang result po, 1/3 ng isda at sea animals ay namatay. Nawasak din po ang 1/3 ng mga sasakyang pandagat at ang pangyayari pong ito ay isang babala sa lahat ng mga tao. Ano po? Sa Old Testament po, ito naman po nangyari. Sa Exodus 7 verse 19, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto, ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo
pati ang mga nasa batya at tapayan. Ibig po sabihin, saan man nakalagay ang tubig, ito po ay magiging dugo. Ginawa ni na Moises at Aaron ang inutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng Parao at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at pumaho ang ilog kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo. Ang tubig nito naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. So ano pong nangyari? Ano pong ginawa ni Aaron at ni Moises? Inihampas po ni Aaron ang kanyang tungkod sa tubig at naging dugo ang tubig. Ano nangyari? Namatay ang mga isda at hindi po mainom ng mga tao ang tubig. Ang hirap po nun, di ba? Biro mo, nauuhaw ka, and yet wala kang mainom dahil dugo ang tubig. Di ba? Sa Revelation po, chapter 8, verse 10, hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Nang hipa naman po ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta, nakita po ni Apostol Juan ang isang malaking bituin na nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 1/3 ng mga ilog at mga bukal. Ang tawag daw po sa star na ito ay wormwood. Pangalan po ng isang mapait na halaman. Binigyan po ng babala ng Panginoon ang mga Israelita na papakainin niya sila ng wormwood kapag hindi po nila tinigil ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang kanilang pangangalunya. So ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 9:15. Kaya akong si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ganito ang gagawin ko. Mapapait na halaman ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may laso ng ipapainom ko sa kanila. Kaya ganito sinasabi ni Yahweh sa Jeremiah 23:15. Kaya ganito sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may laso naman ng kanilang iinumin sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos. So ano ang dahilan ng pagbibigay ng Panginoon ng lason at pagpapakain na mapapait na halaman sa mga tao? It's because of sin. Ano po? Kasalanan. Mabuti ang ating Diyos at napakamaunawain sa mga bagay po na nangyayari sa ating buhay na hindi maganda o nangyayari sa ating paligid na hindi maganda. Ito lang po yung isang konklusyon, isang dahilan, kasalanan or pagsuway. Ano po? So ang mixture daw po na ito ay gagawing mapait ang tubig na inumin at malalason din po nito ang mga taong makakainom ng tubig na ito. Ano po? So bakit mangyayari ito? Dahil sabi po ng Biblia, sa huling panahon lalaganap ang kasamaan, gaya-gaya, lalin-lalin na, wala nang maninindigan sa tama. Ano po ang resulta? Maraming tao po ang mamamatay. Pahayag chapter 8 verse 12, hinipa ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta, nakaapat na trumpet na po tayo, pang-apat na po ito ha, at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Ano po nangyari? Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Nang hipan po na ikaapat na anghel ang kanyang trumpet, ano po nangyari? Nagdilim ang 1/3 ng araw, buwan at mga bituin. Nagkaroon po ng total darkness for 4 hours of the day and 4 hours of the night. Ito po ay nakakatulad ng 9th judgment ng Egypt. Ano po? From Exodus 10:21, sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. So kung ano pong nangyayari kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa Revelation, sa coming days, ano po,
ito po ay nangyari na sa bansang Ehipto. Ano po? So, larawan ng mangyayari sa hinaharap ang nangyari po sa bansang Ehipto. So, syempre, kapag ganun yung nakita mo, ano mararamdaman mo? Matatakot ka, di ba? So, natakot po ang mga tao when the moon passes in front of the sun. At syempre, kapag nangyari po yun, nawawala ang liwanag for a few minutes during eclipse. Ano po? At mas matindi daw po ang takot na mararamdaman ng mga tao after ng fourth trumpet in the Great Tribulation. So ang first 4 trumpets will bring judgment on 1/3 of the trees and all the green grass, 1/3 of sea life, ships and sailors, 1/3 of the rivers and springs of water, and 1/3 of the heavenly lights. Puro 1/3 lang muna ang maapektuhan. Ano po? From Pahayag chapter 8 verse 13, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat na nasa lupa. Pagtunog ng trumpetang hihipa ng 3 pang anghel. Nakailang trumpet na po tayo? Pakitype niyo po ng sagot. Ilang trumpeta na po ang nakapaghihip? Salamat po sa mga nag-type at nakaintindi. Baka kasi tulog na kayo dyan. Naka-4 na trumpet na po tayo ha. Kaya po sabi po ng anghel na lumilipad ay talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trompetang hihipa ng 3 pang anghel. Mas matindi pa po ang mangyayari. Ano po na, natatandaan niyo po ba? Nasusundan niyo po ba kung ano yung mga nangyayari? Di ba nakakatakot? Di ba parang ang hirap-hirap? Parang ayaw mo nang mabuhay sa panahon na yun, di ba? So, mahirap po talaga. Kaya nga po, Great Tribulation. Ilang taon siyang mangyayari? 3 taon at kalahati. Nakita po ni Apostol Juan ng isa pang anghel, like an eagle, flying through the sky. At nagbigay po ng babala ang anghel na ito sa mga tao na may 3 pang anghel na magbublo ng trumpets nila. Sabi po ng angel, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang mararanasan ng lahat na nakatira sa mundo na ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. From Pahayag 6 verse 10, sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyong hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Dumadaing po ang mga tao na pinatay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ano po? So, humihingi po sila ng katarungan sa Panginoon at ito po ang sagot ng Panginoon. Sabi ng Lord, sa Pahayag 12 verse 12, sabi ng Panginoon ay, kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng nanirahan diyan, ngunit kalagim-lagim ang daranasan ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niya ang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Ano po ang sagot ng Panginoon? Ang mga tagalangit magagalak, pero ang mga tagalupa, kalagim-lagim ang kanilang daranasin. Sa mga narinig po natin o sa mga inaaral po natin, gugustuhin po ba na maiwan? Alam ko po ang sasagot nyo. Hindi. No. Kapag naman may sumagot pa dyan na, Pastora, gusto kong maiwanan, kainaman ka na. Diba? Dapat po makasama tayo sa pagdagit, sa pag-agaw, or sa rapture. Ngayon pa lang po magsikap na tayo, magtiyaga, magpursigi. Sabi nga po ni Apostol Pablo, hindi pa nakikita ng mata, ni narinig ng tenga ang mga bagay na nihahanda ng ating Panginoon sa lahat ng mga naghihintay sa Kanya. Sa lahat po ng umaasa sa Panginoon, hindi po tayo bibiguin ng ating Diyos. Punta na po tayo sa Revelation chapter 9. So,
Sa Revelation chapter 9, bibigyan po ng Diyos Ama si Satan ng kapangyarihan para manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan matapos mahipan ang ika-5 trumpeta. But after ng 6th trumpet, matapos pong mahipan ang ika-6 na trumpeta, 1/3 daw po ng mga tao ay mamamatay. Nakita naman po ni Juan ang napakaraming locust. Ano po? So ito po'y larawan ng mga wicked spirits na binigyan ng kapangyarihan na pahirapan ang mga tao. Ang tanong, saan sila galing? Yung mga locust na yan, anong gagawin nila? Anong itsura nila? At sino ang kanilang pinuno? Let us answer the first question. Saan galing ang mga locust? Sabi ng Revelation 9:1-3, hinipan ng ika-5 anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana na napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabas sa mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad ng sa mga alakdan. Ano pong nangyari? Hinipa ng ika-5 anghel ang kanyang trompeta at nakita po ni Apostol Juan ang isang bituin na nahulog sa lupa at ito po ay larawan ni Satan na nahulog mula sa langit. Ang sabi po ng Isaiah 14:12, "O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa." Sa panahon pong ito, bibigyan po siya ng permission para buksan ang bangin na napakalalim where millions of other angels or wicked spirits have been locked up. Sabi ng Lucas 8:31, nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Saan inilagay ang mga demonyo? According to Luke chapter 8:31, pakisagot po ninyo, saan po inilagay ni Jesus ang mga devil, ang mga demonyo? Salamat po sa mga nag-type. Salamat po sa mga sumagot. Sila po inilagay ng Panginoong Kristo sa kalalimang walang hanggan. Ibig sabihin ng kalalimang walang hanggan, kapag nahulog ka po doon, hindi po natatapos ang pagbulusok. So ang tawag daw po sa pit na ito o sa kalalimang walang hanggan to ay abyss. From Pahayag 9:11, ang pinuno nila ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. At si Satan po ay ikukulong dito sa loob ng 1,000 years habang naghahari po si Jesus sa buong mundo. Now, nakita po ni Apostol Juan ang makapal na usok na lumabas mula sa banging napakalalim. Ano po nangyari? Nagdilim ang araw at ang himpapawid. Naglabasan ng napakaraming balang at kumalat po silang lahat sa lupa. At ang balang po ay ginamit din ng Panginoon sa bansang Ehipto upang ipakilala sa buong mundo na siya ay Diyos. Let's read Exodus chapter 10 verse 4. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay papadala ko ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makakita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasabi nito'y umalis si Moises. So ang balang po ay pang-8 salot sa Ehipto at kinain po ng locust na ito ang mga halaman. Every green thing na nakita po nila sa bansang Ehipto ay kanilang kinain. Ang locust naman po na binabanggit sa Revelation chapter 9 ay napakabagsik, tulad daw po ito ng malaking spider na may lason ang buntot. So anong gagawin nila? Sabi ng Revelation 9 verse 4, ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito.
Pahayag 9 verse 6, sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Hindi po gaya na nangyari sa Egypt, ang locust po na ito ay hindi kakain ng damo o ng mga puno. Ang sasaktan po nila ay mga tao lamang. Hindi po nila sasaktan ang mga tao na may tatak ng Diyos. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos, ang kanilang sasaktan. Pakapatid, kapatid, pakicheck. Meron ka bang tatak ng Panginoon? Siguro sabi nyo, meron nga ba akong tatak ng Panginoon? Hindi po nakikita ang tatak ng Panginoon sa katawan natin. Wait lang ha, wait lang. Kasi kung meron ka pong tanda na you belong to God, hindi ka mahahawakan ni masasaktan ng kaaway maliban na payagan siya ng Panginoon na hawakan ka at saktan ka. Kung ito ang sagot mo sa akin, Pastora, hindi ako sure kung may tatak ako ng Panginoon. Kailangan mo pong siguraduhin. Paano? You have to accept Jesus as your Savior at maging seryoso po tayo. Sabi ng 2 Corinthians 1:21, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Kailangan po ating makipag-isa kay Kristo. Uulitin ko po, we have to unite with Christ. Bakit? Upang mahirang niya tayo at mapatatag. Sa lahat po ng tumanggap kay Jesus, ito po ang sinasabi ng Biblia. 2 Corinthians 1:22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Sa lahat ng tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sa lahat na nagmamahal kay Jesus, sa lahat na nagbabasa ng kanyang mga salita, sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang mga salita, ikaw at ako ay nilagyan po ng Panginoon ng kanyang tatak. Pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Katunayan na kanyang tutuparin ang kanyang mga pangako. Okay? Now, ano ba ang patunay na tutuparin ng Panginoon ng kanyang mga pangako? Number 1, nilagyan niya tayo ng kanyang tatak. Pangalawa, binigyan po niya tayo ng banal na espiritu. Hindi tayo lugi. Kahit na po tayo ay nagsasakripisyo sa harapan ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sabi ko kanina, kapatid, pakicheck kung meron kang tatak ng Panginoon. Ano ang tatak ng Panginoon na ibinibigay sa mga mananampalataya? Ang banal na Espiritu. Uulitin ko po. Ano ang tatak ng pagkahirang sa mga sumasampalataya o iniligtas? It is the Holy Spirit. Dapat po ay nasa atin ang banal na Espiritu dahil siya po ang tatak na hinirang tayo ng Diyos. Paano ba malalaman na nasa ating katauhan ang banal na Espiritu? Kayo muna po ang sumagot. Wala kayong ginagawa. Sige, kayo muna sumagot. Paano natin malalaman na nasa ating katauhan ang banal na Espiritu? Ano ang dapat na makita sa atin para po ma-prove that the Holy Spirit is in us, is with us, is living in us? Ano ang proof? Salamat po sa mga nagsagot. Okay, ito po ang sagot. Ano po? Paano malalaman na nasa ating katauhan ng banal na Espiritu? Dapat po ay nakakita sa buhay natin ang fruit of the Holy Spirit. Saan po makikita ang
bunga ng banal na espiritu. Galatians chapter 5, 22 to 23. Kayo na lang po ang magbasa. Yan po ay siyam. Ano po? Proof po na may tatak tayo ng pagkahirang sa atin. Makikita dapat sa ating buhay ang bunga ng banal na espiritu. Saan makikita ang bunga ng banal na espiritu? Galatians chapter 5, 22 to 23. Ang una ay pag-ibig at ang kahuli-hulihan ay pagpipigil sa sarili. That is 9. Ano po? Those are 9 fruits of the Holy Spirit. Next, Ephesians 1 verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano po ang katibayan na makukuha natin ang pangako ng Diyos sa atin? Pakitype po ng sagot ninyo. Ano ang katibayan na makukuha natin ang pangako ng Diyos sa atin? Salamat po sa mga nagsagot. Holy Spirit. Ang lahat ng mga mananampalataya, sila pong lahat ay binigyan ng Diyos Ama ng banal na Espiritu na tatak ng ating kaligtasan, na tatak na ating pong matatanggap ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Hindi sa huling araw. Kasi habang tayo po'y lumalakad sa mundong ito, unti-unti, dahan-dahan, ibinibigay po sa atin ng Panginoon ng mga pagpapala, ang Kanyang mga pangakong pagpapala sa lahat ng mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Ephesians 4:30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat Siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Hindi po natin dapat saktan ang kalooban ng Holy Spirit dahil siya ang ating tatak ng kaligtasan. Pastora, ano mangyayari kapag sinaktan ko siya? Kapag lagi po siyang sinasaktan, ibig pong sabihin kapag atin pong sinasadya ang paggawa ng kasalanan, aalis po siya sa buhay natin. Kapag siya po ay umalis, mawawala po sa atin ang tatak ng kaligtasan. Uulitin ko po, meron tayong tatak ng Panginoon. It is the Holy Spirit. Para malaman natin kung nasa ating katawan ng banal na Espiritu, dapat nakikita sa buhay natin ang fruit of the Holy Spirit. Huwag nating pigatiin ang banal na Espiritu. Ibig sabihin ay huwag nating sadyain na gumawa ng kasalanan kasi kapag ginagawa po natin yun o ginawa po natin yun, aalis ang banal na Espiritu. Kapag umalis sa ating buhay ang banal na Espiritu, hindi na po tayo ligtas. Balik po tayo sa topic natin. Revelation 9 verse 5. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sabi ng Ama, huwag niyong papatayin ng mga taong yan. Pahirapan niyo lang. I-torture niyo lang for 5 months. Ang tagal po nun. Ang hirap nun. Grabe. Sabi po ng Revelation 9:6, sa panahon na yon, sa loob ng panahon yon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Tindi nun, biro mo, gusto mong pakamatay, hindi ka makapagpakamatay. Para pong ganito, yung pong thief in the night, ano po, meron po doon isang babae na magpapakamatay, magbibigti. Pero alam nyo ba, every time na siya magbibigti, may mga dumating po na sa gobyerno at pinipigilan po siya. Tatalon po siya sa dagat. Hindi po siya nakatalon sa dagat dahil may kasunod po siya ng mga magliligtas sa kanya. Bakit? That time, meron pong tatak ang lahat ng mga tao. Para ma-detect ng gobyerno nasaan ang taong ito. Kaya po sabi sa Revelation 9 verse 6, hahanapin ng tao ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan ng kamatayan. So magbantay po tayo.
Alam nyo ba sa Robinson dito po sa Lemery, QR code na po ang ginagamit. Ang mga credit card po ngayon, maraming tao na po ang meron kasi tayo po ay nasa cashless society na. Aalisin na po ang pera sa bulsa, puro card na lang po ang aandar. Pakitype nyo nga po sa comment. Pakitype nyo nga po sa comment box. Kapatid, makinig tayong mabuti. Salamat po. Salamat po sa mga nag-type. I-encourage po natin ang bawat isa. Ano po? So, ang tunay pong scorpions ay nagbibigay talaga ng matinding pain. Pero ang mga locust po na ito ay larawan ng mga evil spirits. Sila ay mula sa walang hanggang kalaliman at lumabas sila nang palabasin po sila ni Satan. Kaya po ng evil spirits na pagalawin ang tao in an unusual way. Sabi ng Mark 5 verse 2 hanggang sa mga sumusunod na talataan, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Demon possessed po yan. Anong kanyang ginagawa? Nakatira sa libingan, may extraordinary na lakas. Kahit itali, nalalagot niya, nagsisisigaw, sinusugatan ng kanyang sarili. Bakit? Dahil ang mga evil spirits po ay pwede rin pumatay. Pastora, totoo yun? Opo, Mark 9 verse 17. Sumagot ng isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian ito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyo mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Ano pong meron? Tuloy po natin. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Anong sabi ko kanina? May kakayahan ang mga wicked spirits na pumatay. Ayan no, ang liwanag niyan. Biblia ho ang ating binabasa, hindi po yan mula sa akin. Paano niya papatay ng tao? Ituloy po natin. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit, kung may magawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng online midweek natin, online worship po natin, meron pong isang taga-Romblon na tumawag sa akin. Una muna tumawag siya, ngayon tumatawag na siya. At ibinigay ko na rin po ang phone number ni Juana. Ano po, walang oras, madaling araw, gabi, maghapon, tatawag po siya ng tawag. Alam niyo po kung bakit? Nagpapapray. Sabi nga po namin, nag-usap po kami ni Juana, sabi po namin, parang meron po siyang karga. Ano po, every time po na pinag-prayer ko siya, gumaganon po siya. Nakakaawa. Pero wala po wala akong magawa kasi hindi ko naman siya pwede puntahan, Romblon kasi. So, pananalangin, pinag-pray ko lang po siya, pinag-pray din po siya ni Juana. Kailan ba yun? Last Monday po, nag-miss call siya, tumawag ako, nag-pray po kami. Umiiyak po siya ng iyak. Sabi ko kasi sa kanya, maghanap ka po dyan ng pastor na pwedeng mag-cast out. Alam niyo po, sabi niya sa akin, wala po siyang makita kasi takot. Sabi ko, bakit sila matatakot? Mas malakas ang Diyos natin kasi sa mga demonyo na yan. Do not underestimate the enemy.
Meron po silang kakayahan na pumatay. Pero huwag ka matakot. Mas malakas ang ating Diyos kaysa sa Kanya, kaysa sa kanila. Nang mamatay po ang Panginoon Jesucristo sa cross of Calvary, natalo po ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Tinatakot lang po nila tayo ngayon. Pero huwag tayong matakot. Dahil mas makapangyarihan ang ating Ama kaysa sa kanila, at ang kapangyarihan ng ating Ama ay taglay natin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Kaya maging seryoso po tayo sa ating pananampalataya, sa ating pananalangin, sa ating pag-aayuno, sa ating pagbabasa ng Biblia para makatulong tayo sa mga tao na sinasaniban ng masamang espiritu dahil hindi po maganda ang pakiramdam. Napag-usapan po namin ni Juana Monday night, kami na Archie, napag-usapan po namin yung Santa Monica. Talagang nangingisay ho ang mga tao. Tumutulo ang laway nila. Malakas! Nagmumura pa. One time po nagkakasawt ako, alam niyo ba sabi sa akin ng evil spirit, bakit ang tapang mo? Ang tapang-tapang mo. Sabi sa akin na gano'n, sabi ko sa kanya, siyempre matapang ako, anak akong tatay ko. Anak ko na makapangyarihan Diyos. Nakikipag-usap po sila. You can talk to them. Kaya nga, di ba sabi nila, may mga nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa demonyo. Totoo yun. Ibinebenta nila ang kanilang kaluluwa kapalit ng karangyaan, kapalit ng kayamanan, kapalit ng kapangyarihan. Totoo po yan. But never do it. Bakit po? Kapag binenta mo ang kaluluwa mo kasi tatlong ka na sa kanya forever, hindi ka na makakaalis doon. Mas masarap pa rin na makasama ang ating Panginoon. Oo, maraming sakripisyo, maraming paghihirap, pero lagi mo tandaan, our labor is not in vain. Amen. Ulitin ko po, do not underestimate the enemy. Dahil ang evil spirits po ay meron silang kakayahan na mag-control ng tao para hindi magawa ng tao ang gusto niyang gawin. Ano pong itsura nila? Sabi ng Pahayag 9 verse 7, ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikidigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluding bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis, gaya ng alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. So ano pong itsura ng mga locust na ito? Ang kanila pong itsura ay parang kabayong handa sa pakikipagdigma, may putong na parang koronang ginto, parang mukha ng tao ang kanilang mukha, parang buhok ng babae ang kanilang buhok, parang ngipin ng mga leon ang mga ngipin. Alam mo yung puro parang. Ito po ay imitation. Ano pang meron? Natatakpan ng baluting bakal ang kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga pakpak ay gumagawa ng matinding ingay. Ang kanilang buntot ay may tulis na parang alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihan na manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Matapos po na maranasan ang mga kahirapan na ito, ang iba daw pong tao ay magsisisi at lalapit sa Panginoon sa panahon na yon. Now, sino ba ang kanilang pinuno? Pahayag 9 verse 11, ang pinuno nila'y ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Grego ay Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pang lagim ang darating. Ulit, sino po ang pinuno ng mga wicked spirits na ito? Fallen angels na ang pangalan ay Abaddon at Apollyon sa Griego, nang ibig sabihin ng mga pangalan po na ito ay destroyer, mangwawasak.
Sino siya? Si Satan. Si Satan po tinawag din pong devil dahil inaakusahan niya tayo sa harapan ng Panginoon araw at gabi. Ito po ang sabi ng Biblia, Pahayag 12 verse 10, yung nakared po, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Satan also is a liar dahil dinadaya niya po ang lahat ng mga tao. Sabi ng John 8:44, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalta siya ng kasinungalingan, nagsasalta siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. That's Satan. Ano po? So kapag hinipan po ang fifth trumpet, matinding kahirapan at kapigatian ng maranasan ng tao. Sabi po ng Revelation 9:12, nakaraan ng unang lagim, dalawa pang lagim ang darating. More is yet to come. Lumalalim na po ang ating pinag-uusapan. Ano po ang naramdaman nyo ngayon para sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap? Ano po ang dapat nating gawin? Sabi po ng Hosea 4 verse 6, my people perish for lack of knowledge. Sipagan po natin magbasa ng Biblia, makinig ng mga pagtuturo, manalangin, dahil yan po ang magpapainit ng ating mga pananampalataya. Alam naman po natin ang ating posisyon sa harapan ng Lord, diba? Even our responsibility. Gagawin natin ang ating mga responsibility dahil mahal natin ang ating sarili. Our labor is not in vain. We need to work para sa ating sarili at sa mga tao po sa ating paligid. We will work dahil nagmamalasakit po tayo. Tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa encouragement. Salamat, Lord, sa mga katuruan. Salamat, Lord, dahil because of your word, kami po ay natututo. Kami, Lord, ay lumalalim ang pagkakilala sa iyo. Nalalaman namin, Lord, ang mga mangyayari sa hinaharap. Nalalaman namin, Lord, ang mga warnings na ibinibigay mo, Panginoon, sa mga tao. Patuloy mo kaming tulungan, Lord, na makaunawa. Lagyan mo, Lord, ng talas ang aming mga isipan. Lagyan mo, Lord, ng kapangyarihan ang aming mga buhay upang manalo kami, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway. Alam namin, Lord, we are well protected by your power, Panginoon, by the blood of the Lord Jesus. Pero, Panginoon, may mga pagkakataon na kinakailangan mo kaming bitawan upang malaman mo gaano kami katapat sa iyo. Malaman mo na gaano ang level ng aming pananampalataya sa banal mong harapan. Sa panahon, Lord, na sinusubok mo kami, tulungan mo kami, Lord, na magtiis, tulungan mo kami, Lord, na magtiyaga, bigyan mo kami, Lord, ng karunungan at katalino na nagmumula sa iyo, at hayaan mo lang, Lord, na patuloy kayo magtagumpay, sapagkat mananagumpay ang aming Panginoon Kristo, mananagumpay ang aming kapatid. Kaya naman hayaan mo lang, Lord, na patuloy na maranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, upang patuloy namin, Lord, na ma-enjoy ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, iaadya mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Iaadya mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kahirapan darating, Panginoon. Loobin mo nga, Panginoon, na sa panahon ng Great Tribulation, Lord, kahit na po 3.5 years lang ito, Panginoon, loobin mo, Lord, na kami po ay makasama sa kota, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay sa panahon na yun, Lord, ay ang church po ay nasa banal mo na nga pong harapan. Salamat, Lord, sa mga gagawin ng pag-iingat sa mga tao na makakarating sa Great Tribulation, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi pa man siya nangyayari, Panginoon. Sinabi mo na sa amin, Lord, ang iyong gagawin. Salamat dahil mahabagin ka at mawain ka, aming Ama. Patuloy mo kaming ingatan, Lord, hanggang sa Sunday, sa pagharap namin sa iyong muli, Panginoon. At Lord, ang aming mga buhay ay patuloy mong lagyan ng karunungan at kapangyarihan na gumula sa iyong banal na trono. At patuloy mo, Panginoon, na bigyan kami ng kasigasigan upang mag-aral at makinig ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Ito pong aming mga panalangin. Amen.